Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, magre-review tayo nung pinagstayan natin na hostel sa Seoul, which is yung Seoul Dalbit Guest House in Dongdaemun. So ika-categorize natin siya sa budget, location, yung mismong room, tapos yung overall experience natin. So panoorin nyo muna yung ating tour, and then after that, tsaka ko ibibigay yung mga insights natin sa ating hostel. Hi guys, good morning. So, this is my third day here in Seoul. So, before ako umalis, itutour ko muna kayo dito sa may, sa may hostel. Yan. So, basically, maliit lang naman to. Yung pagpasok mo ng reception. Ayan. Dito yung reception. Ayan dito. Tapos may hallway lang dyan. Rooms na yan. Tapos ito. Meron silang paano dito. Libre na water. Tapos pag may food ka, pwede mong i-store dito. Pwede ka rin maglaba. Ayan. Pero, hindi na pwede maglaba after 11 p.m. So, yan. Pwede ka mag-init-init ng mga foods mo dito. Yan. Pwede ka rin magluto. Ito. Tapos, may mga free utensils na sila dito. Tapos, dito, pwede kang stay sa couch. So, pagdating ko nung 15 ng umaga dito ako nag-stay. Natulog ako dito. Nakaupo lang, syempre, habang nag-aantay. Tapos, yan. Yan na, basically, yan lang. It's dining, of course. Yan lang. So, ngayon, magko-coffee lang ako. Coffee lang, bago umalis. So, ano na ngayon, mga 6:20 siguro. Tapos, yung tour ko is 7:40. Dapat nandun ako sa meeting place, which is Dongdaemun History and Culture. Around 20 minutes walk yun from dito sa accommodation ko. Pero ang gagawin ko, since ang lamig na naman, so yung Dongdaemun Station, parang one station lang ata siya. One station lang papunta dun sa Dongdaemun History and Culture. So, yun na lang. Magti-train na lang ako. Mga 6 minutes lang yun. Tapos yun, hindi ko na pahihirapan ng sarili ko. So, kape tayo. So, ito lang yung breakfast ko. Coffee. Tapos, itong binili ko dun sa The One na store. Puro bread siya. Parang enticing yung mga foods dun. Kaya napabili ako ng ilang piraso. So, lahat ng breads dun is 1,000 won lang. So, iba't iba yung binili ko. So, mga breakfast ko lagi, puro mga ganito and coffee. Ayan, may reception. Tapos, dun kasi ako sa 3rd floor. So, lalabas ako dito. May mga lockers dyan. Iiwan mo dyan ng shoes mo. Tapos, tayo sa 3rd floor. Tapos may pasalamin sila dito para pagka-alis ka na, pwede ka mag-last look. Tapos yan, ito lang. Ganyan lang dito. And this is our room. So guys, here's my room. Ito yung door. Laging ini-startan sa door, di ba? Yan. Tapos ito na agad yung CR. Yan. Tapos ito na. Good for 2 people to. 2 persons. Dalawa yung bed ko. So, pag madumi ako, siguro doon. Pag naka-shower na dito, ganun na lang gagawin ko. Kasi since mag-isa lang naman ako,
Yan. Nabook ko tong room via AirAsia, 2,000 plus lang for 2 nights. Yan. Yun lang. Wala namang masyadong ganap. At least sarili natin yung room. Nakapag-stay na rin kami before dito. Last year, December. Pero hindi ganito yung room. Mas maluwag. Dun sa second floor. Yan. Okay, ito na ang i-review natin is yung kinuha natin na room, which is yung small twin with bathroom. So, ang check-in dito sa ating hostel is 4 o'clock and the checkout is 12. So, yung staff dito is 12 to 6 lang. Okay, when it comes to budget, this place is very budget friendly with a price starting like around 1,300. Makakapag-book na kayo with your own room. So this one is perfect for travelers who want to stretch their budget without sacrificing comfort. So perfect na perfect talaga siya sa mga nagtitipid. When it comes to location, this guest house is ideally located with access to transportations. It is just a few steps away from the nearest train station, bus stops, making it easy for you to go around the city. The best part, there is a bus that takes you directly to and from the airport. So making it more convenient pag galing ka ng airport at pupunta ka ng airport. Sa surrounding areas naman, there are stores, restaurants, convenience stores, and meron din siyang mga attractions. Malapit din siya sa attractions like Cheongyeocheon Stream and Dongdaemun Design Plaza, which is walking distance lang. So, napakagandang location talaga niya. Sa rooms naman, while the rooms are on the smaller side, they are clean and comfortable naman. So, overall experience, even though Seoul Dalbit isn't located to the hustle and bustle of tourist-heavy areas like Myeongdong and Hongdae, advantage pa rin siya for me because yung quiet area gives you of a more local vibe. So, pero dahil may mga malapit naman siyang dahil maganda yung access natin sa transportation, we can go around the city na tourist spots talaga. I highly recommend this guest house based on my experience. Talagang perfect talaga siya para sa akin. So, nire-recommend ko din to sa inyo kung mag-stay kayo sa Seoul. Yun lang ang masasabi ko sa ating accommodation. So, thank you for watching. See you on the next vlog. And don't forget to like and subscribe.